Sa totoo lang, mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya Na kung saan nagbigay tayo ng reaksyon doon sa video, doon sa pagpapaliwanag, pangangatwiran nitong si Amy Marcos. No, alam ho niya na bangag ang kapatid niya. Pero wala ho siyang ginagawa. Yun ang kinalulungkot natin. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Amy Marcos namamangka sa dalawang ilog at sinuplak naman ito ni Maharlika, Cathy Binag at PH Update. Nako po, may mga revelasyon tayong naisipahiwatig sa inyo mga ka-super. Eto pa lang si Amy Marcos ay namamangka pala sa dalawang ilog. Syempre, sobrang halata na ang mga nangyari sa mismong kapatid niya ay umalis siya at pumagitna na lang sa dalawa ng PDP laban at kay Bongbong Marcos na grupo. Hindi na po bulag ang mga Pilipino na sa ginawang pagpagitna ni Amy ay sinabi niya pa na siya ang magiging tulay para magkaisa ang dalawang dating magkaibigan. Anak naman ang sabihin nitong si Amy na para makahakot siya ng suporta sa dalawang grupo. Huwag kami madam, isang pambubudol na naman ang gagawin nito panigurado. At eto pa ang matindi, konsentidor din pala itong si Amy sa kapatid niyang si Bongbong Marcos dahil matagal niya palang alam na sumisinghot pala talaga ng pulburon ang kapatid niya bago pa ito nakipag-alyansa kay VP Sara noong una. Pero wala man lang siyang ginawa para pagsabihan ang kapatid niya at para itama ang lahat. Mantakin ninyo, hinamon ng sambayan ng Pilipino na magpa-hair follicle ang Pangulo pero hanggang ngayon dinadaan pa rin sa tawa ang media tuwing tinatanong ito sa kanya dahil takot siya at alam niyang gumagamit talaga sila dyan sa Malacanang. Para sa inyo mga ka-super, magpapabudol pa ba tayo ulit? Kakalimutan na lang ba natin ang KOJC Sheets overkill na maraming nadamay na mga miyembro? Ipagpaliban na lang ba natin ang ginawa nilang pagpahiya kay VP Sara live sa Kongreso sa kanyang budget? Magbubulag-bulagan na lang ba tayo sa lantarang paggamit sa kaban ng bayan para ubusin sa ayuda at ipara-concert na imbis ay nasa kamara para gumawa ng mga batas at para itulong sa mga proyekto sa bansa? Tama na siguro mga ka-super, ramdam na po natin ang kahirapan na aapektuhan na po ang inflation rate. Kawawa po ang mga universidad dahil sa mga budget cuts. Kawawa po ang mga benepisyaro ng PhilHealth dahil sa kanilang pinaggagawa sa budget. At hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon tungkol sa 5,500 flood control projects. Marami na namang paparating na bagyo. Nako naman, bago po ang lahat mga ka-super, ay nais po pala nating batiin ang mga viewers natin. Kina Nelsie Tagros ng Lipa City, LVS Greece from Europe with Love, Valdez, Gomez at Serkinia family, Gemelo Izquierdo from Salcedo Eastern Samar, Bonsai Pot Artists from Cebu, Ram Nahos ng Pasay City, Manila, Susana Duluhan ng Caraga Region, Mindanao, Gemma Martinez ng Baguio City, Gina Ramos ng Pasig City, Edgar Coronel ng Zamboanga City. At sa lahat po ng sumusuporta na di natin nahagip, maraming salamat po sa inyo saan mang lupalop kayo ng mundo. Isang like at subscribe naman po dyan, masaya na po tayo. Panoorin po natin ito mga ka-super. At pagdating naman dito kay Ma'am Cathy Binag, talaga bumilib tayo sa alin na yan. Noong isiniwalat niya yung mga kabalintunan, mga kabuktutan na pinaggagawa nitong mag-asawa na to nung hindi pa Pangulo itong si Marcos Jr. Yun lang naman ang punto dun Ginagawa nyo yun, wala pa kayo dyan sa Malacanang. Ngayon, yung hamon sa inyo na magpa-hair follicle test, mapahanggang sa ngayon dinadaan na lang tayo sa tawa. Ito ay sampal sa pagmumukha ng mga tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yung nakuwang trust rating at performance rating ni Vice President Sara Duterte. Pero again, kahit ganyan ang nakikita nating figure sa mga naglalabas ang mga survey ngayong mga panahon na to, wag tayong magpabig kasi baka binibate lang tayo ng mga survey company na yan, yung mga survey firm na yan, para pagmukain na lehitimo, para wala na nga namang opposition, di ba? Kasi sino ba naman ang kokontra sa mga maglalabas ang survey na nangunguna ang mga bangag na senatorial candidate na itong si Marcos Jr.? Tayo ang unang pupuna sa mga yan. Tayo ang unang babatiko sa mga kalukuhang pinaggagawa ng mga
ng mga kasama sa senatorial slate nitong si Marcos Jr. Kaya tayo medyo okay kung ang trust rating nitong si VP Sara ay 61% at ang kanyang performance rating ay 60%. Maraming salamat, pero hindi ibig sabihin na 100% tayong naniniwala dyan. Basta ang alam natin, itong si VP Sara ay nagtatrabaho at ang kanyang ginagawa ay para sa sambayan ng Pilipino. Wala na tayong pakialam sa mga survey na yan kasi ang Pulse Asia niyan, maya-maya susundan tayo ng isang survey na naman na kung saan lahat ng 12 senatorial candidate ng administration ay nangunguna ho. Wala man lang nakapasok ni isa. Siyempre, noong sinasabi nyo itong si VP Sara, credible yung survey namin. Ngayon linabas namin yung senatorial survey, hindi na credible. Kaya hinay-hinay ho tayo sa sa pagpapaniwala dyan sa mga ganyang klaseng survey. Baka binibait lang ho tayo nitong mga survey firm na to, no? Game! Nalulungkot sila. Kasi alam nila, yun nga, di ba sinasabi ko sa'yo na alam nila, ako nga, di ba sinasabi ko, I don't think it's really BBM who's running our country. It's not. Kasi ayaw niya yan eh. Parang nasistress siya with that. Alam mo yun, parang kapag yung may stigma yan eh. Kasi just imagine for how many years, galit sa'yo karamihan ng mga tao, alam mo yun, sirang-sira yung pangalan ng pamilya mo all over the world. So iniiwasan niya yan. Pero alam mo, history repeat itself. Diba? Hindi naman talaga siya parang kasi hindi talaga siya yung humaharap. Alam mo, hindi siya yung humaharap sa tao. Yung kanyang pinsan, di ba, yung asawa niya. So when you try to think about it, nangyayari lang yung nangyari sa tatay niya. Mabilis ang background lang ho dito kay Ma'am Cathy Binag. Sa mga hindi nakakilala, si Ma'am Cathy Binag siya ho ang nagbulgar sa kalokohan nitong si Marcos Jr. at ng kanyang mga kaibigan nung hindi pa siya presidente. Kung ano yung kanilang mga libangan, yung pagpupulburon nila, yung lumilipad na sila sa ere, kung anong trip nila. Siya ho ang nagpatotoo na talagang merong nangyaring singhutan. At maging siya mismo, inalok daw ho siya nitong si Lisa Aranetang Marcos. Okay? Tuloy. Which is nakakalungkot. Same sentiments din ba yung mga kaibigan mo, mga amiga mo? Kasi may mga nakausap akong mga business person. These people are really well known in the Philippines na ayaw nilang mag-comment kasi una, meron silang takot na baka gurgurin yung mga business nila. Grabe itong si Ma'am Cathy, no? Parang artista, no? Napakaganda, no? Napakaganda. Napakaganda po talaga sa totoo. Hindi yung biro. Ang ganda talaga ni Ma'am Cathy. Maganda rin naman siya binibining Makati. This is sad. Di ba? Itong makagurgurin yung mga business nila, hanapan sila ng butas, di ba, sa kanilang mga negosyo. Ito rin ba yung naririnig mo? Alam mo, totoo yan. Kasi like, remember, ang businessman, they need to protect their businesses. Kailangan lang protektahan yung negosyo nila. So, kung pwede lang, ayaw nila makialam sa politics. Correct. But, you know, Correct. actually may power sila to have a voice. Sa totoo lang. Mm-hmm. Pwede. Kasi, alam mo, kung may paninindigan ka talaga, pag nakikita mong may mali, dapat sila also ng boses. Sila maglabas ng boses. Alam mo, magsalita sila about it. Huwag nilang konsintihin. 'Di ba? Mali kasi yun eh. Mali yung kinukonsinti mo yung alam mong mali. At saka huwag nilang pagtakpan. Kasi saan tayo pupunta pag ang nangyayari sa bansa natin is takipan? Kasi may mga personal na interest lang sila na gusto lang nila na wag masaktan or tamaan ang mga negosyo nila. Sila itself, they can unite na, you know, na ilabas yung katotohanan. Ganun yun. Correct. Yeah, so, alam mo ba, sis, I don't know kung napanood mo yung nakaraang vlog ko, pero alam mo ba na bago ko inilabas yung video noong July 21 or 21st dito sa US, alam ni Senator ni Amy Marcos yung video na yon. Yun na nga ho mga kababayan. Yun ho ang kinagagalit natin doon sa huling video natin kahapon. Na kung saan nagbigay tayo ng reaksyon doon sa video, doon sa pagpapaliwanag, pangangatwiran nitong si Amy Marcos. No? Alam ho niya na bangag ang kapatid niya. Pero wala ho siyang ginagawa. Yun ang kinalulungkot natin. Kumbaga, okay lang. Ang mindset nitong si Amy Marcos,
Kahit na malagay sa bingit ng alanganin ang buong bansa, basta importante, legasiya ng pamilya namin. Yun na. Kasi yun na nakikita natin. Kasi alam mo eh, di ba? Nakachat ka nitong si Binibining Maharlika at nitong si Madam Pebbles. Alam mo, merong nangyayaring kababalaghan, merong ginagawang kababalaghan ng kapatid mo. At ngayong mga panahon na to, siguro kahit tanungin natin tong si Senator Amy, diretsahan. Sa tingin mo ba, gumagamit pa ba ng pulburo ng kapatid mo? Oo, hindi lang sagot. Sa tingin mo natin, hindi makakasagot itong si Amy Marcos. Kasi base sa mga ipinapakita nitong si Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno sa ating bansa, hindi ho gawain ng isang nasa matinong kaisipan ng kanyang mga pinaggagawa ngayong mga panahon na to. Nakita niyo ho ba yung ginawa nila sa KOJC? Gawain ho ba ng leader na nasa matinong katinuan yun? Nasa tamang katinuan? Hindi ho yung gawain ng isang leader na nasa matinong kaisipan? O yung pamimigay ng ayuda, yung pagresponde sa mga nasasalanta ng bagyo, yung kanilang 5,500 flood control. Gawain ho ba ng nasa matinong kaisipan na leader yung mga pinaggagawa nitong administrasyon na to? Kaya malamang sa malamang, point blank, tanungin natin itong si Manang Amy, gumagamit pa ba o hindi na gumagamit ng pulburo ng kapatid mo? Hindi ho makakasagot yan. Kaya nga nagtataka tayo dun sa mga media na nagtatanong-tanong sa kanya. Bakit hindi nyo tanungin kung yung kapatid niya bangag? Sabagay, nakikinabang nga naman pala itong mga mainstream media. Okay. She knows. Hindi. Yeah. Oo, Well, parang nabanggit alam- naman sa akin. Oo. Alam niya yon at alam niya na yun ay authentic. Sabi ko nga, maraming beses na yung mga tao na sa paligid niya na sinasabing magsasalta na si Amy at talagang isasabi niya na sa taong bayan na yung kapatid niya ay addict, ang kapatid niya ay talagang tumitira ng white powdery substance o pulburon at hindi na niya kaya yung ginagawa ni Lisa. Pero ikaw, sa nakikita mo na ginagawang pagtatakip ni Amy, kasi never again, no more Marcos. No more. Ganun din ba yung opinion mo bilang isang taga-Masid, kritiko, di ba, na pinagtatakpan ni Amy yung kanyang kapatid sa kabila ng mga internal communication na siya ay magsasabi na sa taong bayan na ang kapatid niya ay lulong na lulong sa masamang bisyo. Again, sis, babalik ako dun sa sinabi ko kanina. Na again, if you're running as a government official or like magtatrabaho ka sa gobyerno, ang loyalty mo dapat ay Nawala ka, sis. Sis, na-mute ka. Nawalan ho ng Sister, pag may na-mute. ginawang... Ay, Sister, na-mute ba ako? na-mute ka. Balikan mo yung sinabi mo na kapag government official ka, Ayan, narinig mo ako? yeah, go. Okay, kapag government official ka, ay iti-take mo that risk. Handa kang harapin yung risk na yon na kakalabanin mo ang kamag-anak mo, o kahit malapit mong kaibigan, kung mali ang kanilang ginagawa. That's part of your yun yung parte yon ng ng pinangako mo sa mamamayang Pilipino. Kapag may maling ginagawa, whether kamag-anak mo yan or kaibigan mo yan, dapat panindigan mo yung iyong sinumpaan sa bansa natin na sisilbi ka ng tapat at transparent sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Walang kaibig-kaibigan, walang pamilya. Yan. Correct. Kasi mga kababayan, kung ang attitude ng mga politiko porket kapatid, kahit na malagay sa alanganin ng buong Pilipinas, okay lang. Hindi ko pwedeng ilaglag yung kapatid ko. Hindi ko ganun yun. In the first place, kung alam mo na palang bangag yung kapatid mo, bakit mo pa pinakilala kay Vivi Sara? Yan na naman. Tumataas na naman ang high blood ko. Doon tayo nagagalit Alam mo, nung nagpunta kayo ng Davao, alam mo na may tama ang kapatid mo. Pero tinuloy mo pa rin kasi mainit sa tao. 'Di ba? Yun. Alam ni Amy Marcos na bangag itong si BBM. Yun ang kinabibisit natin kahapon pa. Alam niya, pero isinubo pa rin niya ang sambayanan. At alam din niya na hindi sila ayos ng dalawa nitong palaka, silang dalawa nitong si Lisa Araneta Marcos. At alam din niya na maa-outcast siya pagka umupo na sa Malacanang ang kapatid niya. Pero sinubo pa rin niya ang sambayan ng Pilipino. Unity. Bangag ang kapatid mo. Kami hindi namin alam. Ikaw alam mo. Alam mo na bangag itong si Marcos Jr. pero pinilit mo pa rin. Yun, risk mo yan 'di ba? Parang
susubukan yan yung ano mo, integrity mo, tsaka character mo. So ngayon, Correct. kapag, like, I just watch her. Kanina, nakita ko sa, favorite ko nga pala si PH Update. Ang cute-cute kasi niya. Maglabas Ang sabi? ng vlog. Oo, mas ang linis lang niya gumawa ng vlog. So sabi niya nga, kahit galit na siya, hindi niya namumuray. Mabait ko, si hindi ako PH Update. Oo, gusto ko siyang ma-meet. Ay, anyway. PH Update, paano ba yan? Ikaw na raw ang paborito ni sister ko. Madam, ako naman, ikaw ang paborito ko. Di ba? Mga kababayan, supportahan mo natin itong si Ma'am Maharlika, Third Floor Studio, itong si Ma'am Cathy Binag. Di ko nagbablog ang si Ma'am Cathy Binag, paano-ano lang yan, pasulput-sulput lang yan, no? Pero i-follow nyo sa kanyang mga social media pages para kung meron hong update o kung meron siyang interview o merong anunsyo kung saan yung mga susunod na maisog o kung dadalo siya kung saan pa man, malaman nyo ho yung update dito kay Ma'am Cathy Binag, no? Ako rin naman, noong gusto rin ho nating mamit itong si Ma'am Cathy nung narinig ho natin yung kanyang isiniwalat kaugnay dito kay Marcos Jr. Napakatapang ho na babae. Sa totoo lang, napakatapang. Yung mga ilinabas niya talagang nalagay ho sa alanganin, hindi lang ho ang buhay niya. Pati yung mga mahal niya sa buhay, mga anak niya, kapatid, magulang, lahat ho yan nalagay sa alanganin. Kasi siya ho yung buhay na patotoo, hindi ho to video, hindi ho to kung anong larawan. Siya ho yung isa sa nasa inner circle nitong mga Marcos na to, ex-boyfriend o ex-partner nitong si Ma'am Cathy Binag, itong si Tony Boy Florendo. Si Tony Boy Florendo ay isa ho sa mga malalapit na kaibigan nitong si Marcos Jr. Kumbaga, yan yung mga magkaka-BFF, ika nga. Alam nila ho yung likaw ng bituka ng isa't isa. Alam ho nila libangan ng isa't isa. Kaya pagka sinabi niyang ali na yan, naghahamon na nga patawag niyo ako dyan sa House of Representatives, sasagutin ko mga tanong niyo. Tingnan natin kung tatayo ang mga tanong nitong mga congressman na to sa mga isiniwalat nitong si Ma'am Cathy Binag. Tuloy natin. So, ganon, siya na lang, ganon, nagchika lang. Well, pero, I watch him, no? Yeah. Ano sabi ni PH Update? No, yung parang napanood ko kasi doon sa ano niya, sis, Oh. yung sa vlog niya yung sinabi ni Senator Amy na sabi niya doon na gusto niyang gumit na kung pwede maayos niya. Kasi ganun yun, pag may dalawa kang kaibigan, hindi nga ako kaibigan. Kamag-anak niya isa, kapatid niya, yung isa kaibigan niya. Para raw walang gulo, sana mapagbati niya. Well, alam niyo po, yun nga again and again, wala akong masama doon sa kanyang idea, pero ang tagal. At saka yun nga, wala akong kaibigan, tsaka Ang issue ho doon sa punto de vista natin kahapon, kaugnay doon kay Senator Amy Marcos. Noon nung pumasok sila sa politika at kung ang nakasaalang-alang na ang buong sambayan ng Pilipino, lagi ko naman nung sinasabi dito, kung meron kailangang ibanat itong si Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, by all means banatan mo, madam. Walang problema yon. Kaso ang issue natin dito, napaka-hipokrita nitong si Ma'am Amy Marcos. Yun hong issue natin sa kanya. No, kesyo daw yung para wala na lang daw gulo, aalis na lang siya sa alyansa. Hindi yun ang suma eh. Ang suma dito, gusto mo mamangka sa dalawang ilog. Gusto mo makuha ang mga bayarang talyanista at ensaymada, at gusto mo ring makuha yung mga DDS na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Yun ang gustong mangyari ni Senator Amy. Kaya wag ho kayong magpabulag. No, sa mga kababayan natin, sa mga OFW, wag na ho tayo ni isang Marcos, wala na ho dapat maluklok sa pamahalaan. Dahil mga perwisyo ho yan. Lahat ng nakapaligid ngayon sa mga Marcos na to, lahat ng nakikinabang sa pera ng sambayanan na nakapaligid dito sa administrasyon na to, humuhut-hut dito kay Marcos Jr. Tandaan ho natin ang pagmumukha lahat ng politiko na yan. Wala ho tayong pakialam, mapa Soto, mapa Lacson yan. Basta dumikit sa administrasyon na yan, ekis na ho sa sambayan ng Pilipino. Hindi naman natin sinasabing kinukurakot nila ang pera. Pero malaki ang tsansa, di ba? Ang issue ho natin dito, talagang yung pera ng sambayan ng Pilipino, ginagamit nila para sa kanilang pangsariling interest. Kagaya na lamang sa papalapit na eleksyon. Anong gagawin ng mga yan? Mamimigay ng AX tupad, serbisyo per, AKAP,
Kaya ho ginawa yung mga ayuda na yan, para ngayong 2025 midterm election. Tandaan nyo ho ito mga kababayan, pagkatapos ng election na to, sa susunod na budget ng 2026, wala na ho kayo makikitang ayuda. Proyekto naman. Sa bagay, mas madaling kurakutin yung ayuda, no? Kaya sigurado, itong administrasyon na to, kung ngayon, dumobli yung unprogram fund, kasi pang-aayuda ho nila yung unprogram na yun, eh. Kumbaga, pang-supplement ho nila, pang-dagdag kung kulang, kulang na ayuda ni Tamba, kuha kayo dyan sa unprogram fund, lagay natin sa DSWD, pamigay natin yung pera na yan. Yun ho ang plano ng mga walang yung politiko na yan. Kaya, kung kayo sinusuportahan nyo ang administrasyon na to, mag-unos dili ho kayo. No, wag ho kayo magpabulag sa mga mata at mabubulaklak na pananalita nitong mga politiko na to. Walang kaibigan nga, tsaka makamag-anak dapat. Ito naman kasi si PH update, di ba? Kaya minsan Hindi, ayoko wala din siya ng mga sinabi. Wala siya sinabi. No, ito, chika lang. So, ito naman kasi si PH update, ayoko ng sobrang mabait. Huwag na masyadong mabait. I mean, pero sa totoo lang, hindi na mangyayari yan. Hindi na hindi pwedeng maging mediator si Amy kasi siya ay conspirator ng kapatid niya. Kumbaga, nagtaksil sila sa bayan. Alam mo, yun na nga, actually binudol niya tayo eh. The fact na niligawan or binudol nila si Inday Sara na pinatakbo, kasi ako wala naman akong kamalay-malay dyan, sis, ikaw nga. Makinig. Alam mo na adikto siya mga yan. Ako, I supported them na hindi ko alam na talagang adikto si Marcos Jr. Pero without me knowing at mga taong bayan, alam na pala yan sa mundo ng politika. Alam na noon-noon pa na si Marcos ay addict. Yun ang problema. Yun ho, isinubuho tayo nitong si Senator Amy Marcos. Kung ang nagsabi dito kay Marcos Jr. na bangag yan, yung mama na yan bangag, pwede nating sabihin politika. At itong si VP Sara, kumampi pa dito kay Amy Marcos. Nabudol nga eh. Diba? Ito ho yung pinakamalaking pambubudol na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba? Pero kung itong si Senator Amy, magparehab ka muna, tol. Kung sinabihan niya itong si Marcos Jr., magparehab ka muna, tol. Kalimutan mo muna ang pangarap mo mag-presidente o mag-vice president. Plano nga lang yan mag-vice eh. Diba? Plano nga lang niya mag-vice. Tapos si VP Sara ang presidente. Kaso sabi ni VP, hindi ako tatakbo presidente. Ayun na, doon na ako kaya ngayon nandito tayo sa sitwasyon na to.